Good day, great and drafting students. Okay, long time na upload tayo. And I'm here to teach you on how to draw the lighting layout and then the convenience layout of our residential bungalow house. Okay, kapag sinabi nating lighting layout, these are the layout of your lights inside your house. Okay? Kumbaga yung mga ilaw natin. Saan ba ipepwesto yung mga bumbilya, yung mga ilaw, etc. Saan ba ipepwesto yung mga circuit line, of course, yung switch line of your layout. Okay? On the other hand, convenience layout is of course, yung mga saksakan natin. Okay? Kung saan ba natin sinasaksak yung mga TV, refrigerator, aircon, etc. etc. So, I will be teaching you on how to draw that one. So, the first thing that you need to do is to copy my layout of my residential house. It's either my floor plan, okay, or sa aking foundation plan. Ito siya. So, ang gusto ko ay hindi na dito sa floor plan. Okay, mas mahihirapan ako dyan. Dito na lang sa aking foundation plan. Okay, kakopy ko lang yan. Copy. Okay. Okay, delete mo lahat ng nandito. Ang matitira lang is of course your wall. Okay, tanggalin mo na rin yung hatch ng mga walls. Okay, tanggalin mo yung mga footings kung ito naman ang kinopy mo, ang foundation plan ha. Basta ang matitira dito is your wall and your columns. Okay? So okay lang din naman na may space yung ating mga doors. Okay, yung window kahit wala na yan. Okay, delete lang natin. Pati yung mga dimensions, tanggalin na rin natin yan. Ayan. Tanggalin natin tong footing na dito. Okay. Okay, wait lang natin. Anos lang. So, tinatanggal ko lang yung mga drawings or yung mga lines na nilagay ko dito sa foundation plan. The reason kung bakit hindi ko na pinili yung floor plan kanina, and of course, mahirapan ako tanggalin yung mga doors and windows ko. Okay? Kaya foundation plan na lang. Ayan. So, tapos na akong magtanggal ng mga unnecessary lines for my for my electrical plan, which is the lighting layout and then convenience layout. This is my lighting layout. Of course, dalawa ang lalagay natin. One for lighting layout, one for convenience layout. Okay? Okay, susunod mong gagawin is to locate your panel board. Ang panel board, dyan nakalagay lahat ng mga switches mo, or should I say, yung mga circuits natin, yung mga circuit breaker, etc. Okay, dyan nakalagay sa ating panel board. Ang panel board, makikita yan sa, hindi naman sa masyadong hamot nga DJ Suli. Okay, hamot DJ alis tumot lang ang magawa at DJ Uping. Saan nilalagay or saan ba pinapwesto yung mga ano natin, yung mga panel board natin? Doon po sa madali lang naman nating maabot. Okay? Sa case na to, ilalagay ko ang aking panel board, of course, kahit dito na lang. Okay, halimbawa, ang panel board natin is ganito yung ating logo. By the way, hindi naman masyadong i-emphasize yung ating walls, yung ating columns dito. Kahit ilagay natin yan, ang line weight niyan is 0, or yung hatch natin, which is 0 na yon. Okay, 0. Same as with this one, lagay natin siya into 0. And susunod, of course, ginawing benglatan, halimbawa yung walls na lang. Okay, halimbawa lang naman, create natin yung ating panel board. Of course, rectangle yung aking command. Zoom in ko lang. And another line tayo dito, and that will be my panel board. Okay, kumbaga dito lahat nakapwesto, lahat ng aking mga or dito lahat nakatutok, dyan mapupunta lahat ng aking circuit lines. Okay, in a minute. Okay, susunod,
the next thing that we need to do is to draw your lighting layout or yung mga lights natin. Okay, yung mga lights, ganito yung ating mga ilaw. Okay, this is the incandescent lamp. If you want to draw the incandescent lamp, mano-mano muna tayo, no? But for this one, let's create circle. Halimbawa lang to, circle. Okay. And then, mga lines natin. Okay. F8 ko. Okay, tab 45 para mas maganda. Okay, mirror ko to. Okay, F8 ko. Okay, tapos i-mirror ko ulit to. Itong dalawa. And then, after that, ititrim ko yung nasa loob. Ayan. Trim natin yan. Okay, meron ka na ngayong light. Okay. Another, para hindi na paulit-ulit yan, of course, create tayo ng multiple lights dyan. Okay. Tinuro ko na to nung kayo ay nasa grade 9, my grade 10 students, na kung saan hindi naman pwede na, di ba, hindi pwedeng iisa lang ang ating ilaw sa area. Pero but this time, mga sample lang yung nagawa ko. Okay, actually masyadong malaki itong mga ilaw natin eh. Kapag masyadong malaki yan, okay, bago mo i-copy, scale mo siya. Okay, bago mo i-copy, scale mo siya. Okay, masyadong malaki kasi. Ayan, okay na yan. I-move ko lang to. Ayan, i-move ko rin naman to. Ayan. Halimbawa lang to. Move. Okay, off natin yung ortho mode. Tsaka ito. So, maglagay din tayo ng ilaw dito sa CR. Ayan. Ayan. Halimbawa, okay na yan. Create tayo ng switch line. Ang switch line, of course, ito yung pagpindutan tayo, tapnog silaw, timay nga lighting tayo. Okay, halimbawa, create tayo ng line dito. Meron tayong isang switch dyan. Okay? So, yan. Palitan natin into hidden line. Okay, this hidden line will represent as the switch line. Another line tayo para hindi na paulit-ulit. Yan, pitin mo yung line type. Okay, yung hidden. Okay, then create tayo ng line dito. Ayan, line. Another line dito. Okay, mapupunta doon. So since dalawang switch na yan, that will be S2. Okay, S2 na yan. Another line ulit tayo dito. Isang ilaw, halimbawa lang naman. Okay, another ilaw dito or switch dito. Okay? Ganyan po tayo mag-create ng line or switch line. Another is yung circuit line. Ang circuit line lang na natin yan. Circuit line, kumbaga, dyan makokonect yung mga ilaw natin, pumupunta yan doon sa panel board. Okay? Ang center, okay to, or phantom, pwede siyang mag-represent as circuit line. So, halimbawa, magkakonect lahat to. Halimbawa lang naman, okay? Isang circuit yan, create tayo ng line or polyline. Okay? 1, and then 2. Ayan. Another, naka-phantom pa rin tayo. Halimbawa, isang circuit tong dalawa, 1 and then 2. So meron na tayo ngayong circuit dito ngayon. Okay, isang circuit diyan sa part dito, isang circuit naman dito sa likod ng ating bahay or sa kitchen, dining and toilet and bath. Ganyan lang kadali. Okay? And of course, kung sino pinakamalapit, diyan tututok yung ating arrow. Okay, circle tayo, then click select natin yung polygon. Okay, then select 3. Okay, number of sides 3, enter. Sa center tayo and circumscribe. Ayan, tutok natin doon sa may panel board. Ayan.
Ayan, naka-off yung aking auto mode. I-connect ko na ngayon sa isang ilaw. Ayan, okay lang din naman kahit hindi siya nag-phantom line dito. Okay, so this will, halimbawa, this will be circuit number 1. Okay, text. Ayan, 1, enter. O, center muna siya. Move na lang natin. Ayan, para hindi na pa ulit-ulit, copy mo na lang siya. Okay, ito pala. Ayan, kahit yung arrowhead na lang. Okay, C, and copy mo na lang siya. Halimbawa, ito. Ayun, nakatutok na siya, sakto. Okay, another line tayo dito. Ayan, change lang natin sa NC circuit number 2. Ganyan lang kadali. Okay, next one is, halimbawa, tawag dito, convenience outlet, yung mga saksakan sa loob ng bahay. Okay, so yung mga saksakan dito, ganito naman yung kanyang mga symbols. Okay, yung mga symbols, ganito lang siya. C, enter. Halimbawa, meron kang saksakan dito. Ayan, dito. Isa dyan. Ayan, maliit lang. Ayan. And then, double line tayo. Okay. So, meron ka na ngayong duplex na saksakan. Okay, ganyan lang kadali. Okay, copy mo na lang siya. Halimbawa, may saksakan dito sa CR, of course. Sa lababo ng CR, isa dyan. Isa rin, dalawa dito sa bedroom mo. Okay, sa sala mo naman, dalawa rin or tatlo. Okay, tapos isa din dyan para sa ref. Okay, ito naman, para sa ref naman, ganyan din. Tapos maglagay ka rin ng REF sa kanyang gilid. REF. Kapag masyadong malaki, i-highlight mo lang yon. Okay, palitin mo lang sa 0.1 kung gusto mo lang din naman. Okay, meron ka ng refrigerator. Take note, ang refrigerator nag-iisa lang siya. Okay, nag-iisa lang siya na circuit. Okay, siyempre copy natin itong panel board. Ayan. Okay, move natin itong refrigerator. Move. Ayan. Okay. Tapos yan, halimbawa, by the way, ang maximum pala na number of outlets dito sa lighting layout is 8. On the other hand, dito sa convenience outlet, okay, ang isang circuit, meron siyang maximum of 6 outlets. Okay, ganun lang siya. Ganun yung ating convenience outlet. So, ang convenience outlet, ganito lang siya. Okay, naka-phantom tayo. Ano? So, polyline. Wala nang switch line to. Halimbawa, isang circuit lang to. Okay na yan. Okay, susunod. Ito naman, isang circuit naman dito. 1, and then 2. Tatlo sila, and another circuit is to. So meaning to say, meron tayong 4 na circuit dito sa lighting layout, sa convenience layout. Bakit 4? Okay, kasi nga, nag-iisa lang to. Isang circuit lang siya. Okay? So, since circuit number 1 na dito, circuit number 2 pala, yung ipagpatinggaan na. Dito yung lighting layout tayo. Of course, dito naman, sa convenience outlet, continue tayo sa numbering. Okay, halimbawa ito. This is circuit number 3. Okay? Okay, connect din natin to. Nakatutok yung arrowhead doon sa panel board natin. And this is circuit number 4. Copy ko lang ulit. Halimbawa ito. Ayan, hindi na siya nakatutok. I-rotate mo lang siya. Rotate. Okay, enraman ni number 3. Tap na nga may puligos. Ayan. Circuit number 4. Ay, naging 43 na. Erase. Connect din natin to. Circuit number 5, yung ating isang circuit dito. Ayan. Ito. Copy ko to. Ayan. Ayan. Circuit number 5. Connect. Ganito lang kadali ang electrical plan. Circuit number 5. And of course, circuit number 6 naman, itong refrigerator. Take note, hindi pwedeng may kasama to, refrigerator. Hindi pwedeng may kasama. Okay? Ganyan na lang para hindi magulo. Rotate natin. Antay-ramarang ni number 5 at na nga may puligos. Rotate. Tutok natin dyan. Nay. Ayan, okay na yan.
Ito naman. Okay, polyline, enter. Yan. That is circuit number 5. So, paano ngayon gumawa ng isang computation? Ganito lang siya. Okay, ito na lang yung sample ko. Gawa ko ng table using PB. Ayan. Now, may mag-appear na window. Click nyo lang or i-type nyo lang kung ilang column yan pababa. Okay, ilang data ba ilang row ba yan yung pahalang. Okay, so okay mo lang siya. Okay, but this time hindi ko na gagawin kasi ng isang example na natin tong gawa ng isang grade 11 student ngayon. Okay, nung siya ay nasa grade 10 pa lang. Hanapin lang natin. Ayan, this is the lighting layout. And dito naman natin ilalagay yung yung ating schedule of loads and computations. Okay, lighting out, circuit number, description of load, depende yan if it is lighting outlet or convenience outlet or even refrigerator or ACU. Okay, wala siyang refrigerator hindi ko napansin yun. Ito naman yung number of outlets, power watt, voltage volt, fixed po yan. Dito sa Philippines, meron tayong 220 volts. Okay, 220 volts. Okay, current ampere, that is, nakadepende po yan sa power watt divided by voltage volt. Okay, ganyan. Protection per circuit, kapag po lighting outlet, 15 po tayo. Kapag po convenience, sa 20 po tayo. Okay. Service wire, okay, 15 mm po tayo kapag lighting, 20 naman po kapag convenience outlet. So, halimbawa, circuit number 1 niya, hanapan natin yung circuit number 1 na lighting outlet. Tingnan natin, description of load, lighting outlet. Ayan, hindi niya napalitan. Okay? So, halimbawa, bibilangin lang natin ilang outlet ba or ilang outlet ba ang meron sa isang circuit number 1. If 7, okay, ang power watt niya is times 100. So, mean to say 7 times 100, that is 700. If circuit number 2 is 4 lang siya, bibilangin mo lang yun. Okay, halimbawa, itong ginawa natin. Asa na yun? Okay, hinapin lang natin. Wala na. Ayun, dun tayo. Ayun, eto tayo. Halimbawa, may circuit number 1 is, circuit number 1 ko is 1, 2, dalawa lang siya. Okay, dalawa lang. So, meaning to say, 2 times 100, that is 200 power watt dito sa circuit number 1 ko. Circuit number 2 ko, 1, 2, 3 outlets po siya. So, number of outlets, 3 times power watt, which is 100. 100 kapag lighting tayo that will be 300. Okay, naka-fix po tayo sa voltage volt. Ito siya, 220. Okay, sa convenience naman, magta-times 200 po tayo. Halimbawa, convenience outlet, 300 po ito. 3 times 200. Okay, I repeat, 3, number of outlets is 3 times 200, that will be 600. Okay, kapag AC naman, 1,840. And kapag refrigerator naman, that will be 1,000. Okay? So, mag-isa lang sila. Okay? So, paano nga ba i-compute tong current ampere? So, 700, calculator tayo. Ayan. So, 700 divided by 220, that will be 3.18.18.18 dire-diretso yan. Remember, hindi po tayo pwedeng round off. 3.18 lang po tayo. Ito, 3.18 lang dapat yan. Okay? Susunod, 400 divided by 220, that will be 1.81.81, etc. etc. Okay? So, ayan po. Dito po sa total, ang yan lang po natin is number of outlets. Okay? Number of outlets, 35 outlets po yan. And then yung power watt, which is dito, ito is 6,040. Ito naman, of course, text lang naman dito sa general notes and computations. Okay? So, ganyan lang po ang ating electrical plan. Good luck!